Mas lalong iniyakap ni Bianca ang sarili sa unan. Naamoy ko naman ng mabangong unan. Kumunot ang noo ko because the perfume I smell right now is familiar. Hindi naman ganito kabangong unan ko. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at umangat ng tingin at nanlaki ang dalawa kong mga mata ng matanto ko kung sinong kayakap ko. Bumaba ang tingin ko sa katawan ni Daniel na walang damit, na mulang magkabilang pisngi ko dahil sa nakita ko. Paano? Bumalik sa kanya ang nangyari kagabi. Napasa po ako sa sariling noo. After he said he liked me, ay nakatulog ako. Halos matumba pa nga kami dahil sa sobrang bigat niya. Nagising pa naman si Manong Arnel para makatulong ko sa pag-alalay sa binata para maihiga siya sa kama niya sa taas. Matapos ko siyang ihiga sa kama ay ayaw na niya akong bitawan. Kaya hanggang sa nakatulog na pala ako. Inayos ko ang kumot ni Daniel hanggang balikat niya bago ako umalis sa kama. Lumabas ako ng silid at dumiretso na sa sarili kong kwarto. Mabilis ang kilos ko at agad na pumasok sa shower room para maligo. Nagsuot lang ako ng black t-shirt na extra large at white shorts. Pero dahil sa taas ng damit ko ay parang wala akong suot na short. Tinatali kong buhok ko habang pababa ako ng hagdan. Agad kong nadatnan si Nanay Sally na nagluluto. Agad ko itong hinalikan sa pisngi kaya gulat naman itong tumingin sa akin. Napatawa ako ng mahina nang nakita kong reaksyon ni Nanay. Good morning, Nay. Wag naman akong gulatin, anak. Ngumuso ako dito kaya napangiti ito. Mukhang maganda ang gising natin ah. Kumusta ang lasing? Tanong ni Nanay sa akin habang nagpatuloy sa pagluluto. Tulog pa rin po, Nay. Sagot ko dito tapos tumulong na ako sa paghahanda ng lulutuin. Yung batang yun talaga. Kumusta naman ang pag-uusap niyo ng boyfriend mo, anak? Napatigil ako sa paghahanda at bumalik din saglit sa ginagawa. Okay naman po. Humarap si Nanay Sally sa akin habang tinitingnan ako nito ng mabuti. Para bang sinusuri niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Mabait ba yung boyfriend mo? Ngumiti ako. Sobra po, Nay. Sa sobrang bait, hindi ko nga alam kung deserve ko pang pagmamahal ni Jonas. Kahit na nagkamali ako, handa niya pa rin akong patawarin. Mabuti naman, saad ni Nanay Sally bago bumalik sa pagluluto niya. Habang naghahanda kami sa mesa ay ang pagbaba naman ni Daniel habang hawak-hawak ang noo niya. Mabilis kong kinuha ang tubig at gamot sa hangover. Lumapit ako sa kanya at binigay sa kanya iyon. Naguguluhan naman itong nakatingin sa akin at kalaunan ay tinanggap niya rin. Morning! Maliit kong sambit habang may ngiti sa labi. Pero biglang naglaho ng dahan-dahan ang ngiti ko. Dahil binigyan niya lang ako ng walang reaksyong tango at tinalikuran akong nakatulala. I can't stop myself to glance in his direction. He's eating silently. Hindi tuloy ako makakain dahil hindi ko mapigilan ang sarili na hindi mapatingin sa kanya. Umangat ang tingin ko sa binata nang tumayo ito sa kinauupuan. Nay Sally, kayo na munang bahala sa bahay. Mawawala lang po ako ng ilang araw. Saad nito habang seryosong tingin kay Nanay Sally. Saan ka pupunta? Alis na po ako, Nay. Putol niya sa tanong ko sa kanya at umalis sa harapan ng pagkain. Napayuko ako at napabuntong hininga. His cold stare and treating me na parang may ginawa akong kasalanan. This is the last day of the month and we will only have 4 months left. But why he's avoiding me? Is he mad dahil hindi 10 PM ng gabi ako nakauwi? Pero umuwi naman ako. Hindi nga lang sa oras na gusto niya. Pero bakit parang may iba pang dahilan kung bakit niya ako iniiwasan? The way he treats kanina parang hangin lang ako. Parang hindi ako nag-e-exist sa harapan niya. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Parang bumalik yung oras na tuwing birthday ko na laging nakakulong sa kwarto na nag-iisa. At iniisip kung ano bang mali sa akin. Bakit hindi man lang pumupunta si Dad sa birthday ko para batiin ako? O kaya bigyan ako ng regalo. I feel like I'm alone in the dark room. Again. Mabilis akong umalis sa long table at umakyat sa taas. Nagkulong ako sa kwarto ko at umiiyak. Nasasaktan ako sa pagtrato sa akin ni Daniel. Bianca, anong problema? Niyakap ko lang ng mahigpit si Nancy. Nasa Stair Cafe kami. Oo, nasa labas ako. Nagising ako ng 12:00 ng hapon. At pagkababa ko nakita kong wala ng bodyguard na nakapalibot sa mansyon pati sa labas. Agad kong tinanong si Nanay pero nagkibit balikat lang ang sagot niya. Malamang si Daniel ang may gawa nun. Kaya niyang kumuha ng bodyguard, kaya niya ring paalisin ito.
Nawala ang gutom ko kaya nakipagkita na lang ako sa kaibigan kong si Nancy. Tinawagan ko na rin si ate. Gusto kong makita ang kapatid ko. Kailangan ko siya ngayon. Gustuhin ko man pumunta sa bahay namin pero nahihiya ako. At natatakot ako na kung baka nandoon si Dad. Siguro naging masaya siya nung wala na ako sa bahay. Hindi na niya makikita ang batang naging dahilan ng pagkawala ng asawa niya. Mababawasan ang sakit na dinadala niya dahil wala na ako. Wala na ako. Na naging dahilan para maging miserable ang buhay niya. Nandito lang ako, sis. Napapikit ako sa haplos ng kaibigan ko sa buhok ko. Bumitaw ako sa yakap niya nang makita ko na papasok na si ate. Agad kong itinaas ang kamay ko at agad din itong ngumiti nang makita ako. Bumaba ang tingin ko sa tiyan ni Ate Lisa. Magti 3 months na at medyo may umbok na ng tiyan niya. Napansin ko rin ang pagtaba ni ate dahil siguro sa pagbubuntis niya. Agad akong tumayo para salubungin si ate ng isang mahigpit na yakap. Kaya biglang namuo ang luha sa mata ko. I miss you, Bianca. I nodded. Namiss din kita, ate. Bumitiw ito sa yakap ko at hinawakan niya ang 2 pisngi ko. I'm happy that you are okay. May ngiti sa labi na saad niya. Binayaran ko ang order namin coffee bago lumabas. Nagyaya si ate na sa restaurant na kami kakain nang malaman niya na hindi pa ako kumain. At doon na rin kami mag-uusap. Sumakay kami sa sasakyan na dala ni Ate Lisa dahil pareho kami nag-commute ni Nancy. Nagpa-reserve na si ate sa isang mamahaling restaurant. Nakwento niya rin si Kuya Arman ay nag-training para pumalit sa posisyon ni Daddy bilang CEO sa kumpanya. Dahil kailangan ni Daddy pagtuunan ng bilang presidente sa kumpanya. Dahil buntis si ate, si Kuya Arman nang maging CEO ng kumpanya. Wika pa ng kapatid ko. Tahimik naman at nag-aalalang tumingin si Nancy sa akin. Siyempre alam niya, napangiti ako ng mapait. Masaya ako para sa kanila, lalo na kay Kuya Arman. Masaya ako kasi tanggap siya ni Dad at pinagkakatiwalaan siya nito. Na gusto ko rin bilang anak niya. Pero bakit sa iba ang bilis-bilis niyang ibigay iyon? Ngunit sa anak niya ay ang hirap niyang ibigay. Kahit nga magsimula ako sa pinakamababa na posisyon sa kumpanya, ay okay lang sa akin kung ibigay ito ng daddy ko. Pero hindi pa man niya ako pinatatapak sa kumpanya niya, ay sinabihan na ako sa bahay namin na hindi ako pwedeng magtrabaho sa kumpanya namin. Dahil ako yun at masunuring anak, syempre sunod agad ako. Napatawa ko ng bahagya sa isip. Halos lahat ng in-order ni ate ang mga gusto niya, halos puro matatamis. Napangiwi kami pareho ni Nancy dahil sa sobrang weird ng pagkain ni ate. Hinahalo niyang pagkain at sobrang enjoy pa siya. Nagkausap na kami ni Jonas. Alam na niya lahat at nakukonsensya lang ako ate dahil sobrang nasaktan ko siya. Wika ko sa kay Ate Lisa at Nancy. Hindi na ako magugulat kung agad na niyang naintindihan. Malawak ang pangunawa ni Jonas. Masaya ako dahil nasabi mo na rin kay Jonas at hindi mo kailangan pang magsinungaling sa kanya. May 4 months na lang kayo ni Daniel na magkasama. So, matutuloy ba ang kasal niyo ni Jonas? Naramdaman ko naman ang pagtingin sa akin ng kaibigan kong nasa tabi ko. Umiwas ako ng tingin kay ate. Tumikim si Nancy kaya umayos ako ng upo. Ate, alam mo ba ang dahilan kung bakit pinagkasundo kami ni Daniel? Pagbabago ko sa usapan. Gusto ko ring malaman ang dahilan ni Dad kung bakit. I don't know what exactly the reason. Pero sabi ni Mrs. Diaz, malaki ang utang nila sa mami natin. Utang? Saan? Hindi ko rin alam. Mabilis na sagot ni Ate Lisa. Utang? Malaki ang utang ni Mrs. Diaz kay mami at gusto niyang bumawi sa pagpapakasal niya sa anak nila sa akin. Anong utang? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Ano bang ginawa ni mami at may malaking utang si Mrs. Diaz kay mami? Nalilito pa rin na tanong ni Bianca sa sarili. 2 araw nang nakalipas pero wala pa ring Daniel ang nagpapakita sa mansyon. Nag-aalala na ako. Ilang beses ko na natawagan ang number niya pero cannot be reached ito. I started to be nervous. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung saan siya nagpunta. I called his secretary. But ang sabi lang nito ay 2 araw na daw itong hindi pumasok. Hindi ako makatulog ng maayos. Nakakatulog ako sa kahihintay sa kanya pero nagigising ako uli sa pag-aakalang dumating na siya. Lagi ko siyang inaabangan sa living room. Nagbabaka sakaling bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang binata doon. Pero wala.
2 gabi na akong naghihintay sa living room at doon na rin nakakatulog sa kahihintay sa kanya. Pero walang day niya lang nagpakita sa akin. Nay, may number po kayo kay Mrs. Diaz? Hintayin mo ako dito, anak. Kukunin ko lang sa kwarto ko. Tumango ako bilang sagot. Bumalik si Nanay Sally na may dalang isang maliit na notebook at may hinanap. Ito, anak. Sabay bigay sa akin sa maliit na notebook. Nakalista dito ang number ni Mrs. Diaz. Agad kong tinipa sa cellphone ko ang number para matawagan ng mami ni Daniel. Sumenyas muna ako sa Nanay Sally na pupunta muna siya sa kusina at tumango lang ang sagot ko dito. Mga ilang minuto ay sinagot din ang tawag ko. Hello, who's this? Wait lang Han, may kausap pa ako. Rinig ko sa kabilang linya. Mami, kinakabahan kong saad. Medyo naiilang pa ako dahil mami ang lumabas sa bibig ko. Dear? Bianca? Ikaw ba to, dear? Ako nga po. Pasensya na po kung naistorbo ko po kayo. It's fine, Bianca. Bakit ka pala napatawag? May problema ba? Humugot muna ako ng isang malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Sa ilang araw niyang paghihintay kay Daniel, hindi sumasagi sa isip niya na tawagan ng mami nito kasi palagi siyang nauunahan ng kaba. Ngayon desperado na talaga siyang malaman kung nasaan talaga si Daniel. Ilang araw na po kasing hindi umuwi si Daniel dito. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Nauutal ko pang tanong sa ginang. Hindi ba kayo magkasama sa resort? Resort? Saan po? Nung nag-vacation kayo, nandun siya. Ang akala ko kasama ka niya. Natigilan naman si Bianca. Anong ginagawa niya sa resort? Bakit siya nandoon? Wika ng dalaga sa sarili. Ganun po ba? Salamat po, Mami. Natahimik naman ang kabilang linya. Ang naririnig na lang niya ay ang paghinga ng ginang. You need the chopper, Bianca? Napangiti ako. Kung pwede po sana. Alright, mag-ready ka na lang, dear. Anytime the chopper will be there. Tulad nga ng sabi ni Mrs. Mami pala, ay agad na dumating ang chopper sa rooftop ng mansyon ni Daniel. May dala akong maliit na maleta habang nasa elevator. Nag-text na rin ako kay Nancy na mawawala ako ng ilang araw sa mansyon dahil baka pumunta pa ito sa mansyon. Alam pa naman ito na wala ng bodyguards na nakabantay sa akin. Nakatulog ako sa buong biyahe. Gising na lang ako dahil sa malamig na hangin at hampas ng alon sa dagat. Mabilis akong bumaba sa chopper pagkatapos nagpaalam sa piloto at sumalubong sa akin ng sariwang hangin. Naramdaman ko ang pag-alis ng chopper, kaya lumakad na ako daladalang maliit kong maleta. I take a deep breath before I enter the house. Sumalubong sa akin ang tahimik na bahay. May tao ba dito? Bakit parang sobrang tahimik naman? I bit my lower lips and continue walking. I found myself in the room. Uminit ang magkabilang pisngi ko nang maalala yung nangyari sa amin sa kwarto na to. Napasinghap ako nang biglang bumukas ang pinto sa shower room. Lumabas ang isang lalaking walang kasuotan. Bumaba ang tingin ko sa katawan niya. At nanlaki ang mga mata ko. Nang matanto na wala itong suot kahit na isa. My God! Wear something! Cover your body! Saad ko habang mabilis na tumalikod. Habang ang mga kamay ko ay nasa mga mata. Naramdaman ko ang paggalaw ni Daniel, kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. What are you doing here? He coldly said to me. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Mabutit nakasuot na ito ng sapang ibabang kasuotan. Napahigpit ang hawak ko sa mga kamay kong malamig. Ilang araw kang nawala at hindi mo naman sinabi sa akin kung saan ka pupunta. You don't have to know. Matigas at walang reaksyon na sagot niya sa akin. I started to worry about you. And then I asked your mom and she told me that you're here. Napayuko ako dahil sa sobrang kahihiyan. Saan ako humugot ng lakas ng loob para sabihin sa kanya yun? Well, totoo naman ang sinasabi ko, pero nakakahiya pa rin pala. Naramdaman ko ang paglapit ni Daniel sa gawi ko, kaya mas lalo akong hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. My eyes opened when he hugged me tightly. Daniel hugged me? Napangiti ako at napapikit ng mata ko. My God, heart, please stop beating so fast. You're so obvious. Calm yourself and your heart, Bianca. Anya sa sarili. Bumitaw siya sa yakap ko at ngumiti.
I miss that smile. Let's go downstairs. Let me cook something for you. Mag-order na lang tayo, Daniel. Putol ko dito. Nahihiya naman ako't napaiwas ng tingin. Napangiti naman ang binata. Yeah, right. Mag-order na lang tayo. Ang bilis naman na reaksyon ng puso ko dahil sa pagtawa niya at pagngiti nito ng matamis sa akin. Ewan ko pero pakiramdam ko ang saya ko ngayon. Anong dahilan kaya ni Bianca sa pagsunod kay Daniel sa resort? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.